Ayan, welcome sa Bentec. Ayan. Ayan, bago tayo magsimula, ipiplex ko lang yung nabili ko sa Shopee. Yung air cooler. Ayan. Para lumamig-lamig ang ating pakiramdam. Eto siya, oh. Ayan. Kanasawa. So, meron siyang ice pack dito. Ilalagay. Ayan, yung kulay blue. Meron siyang tatlong yung lakas ng fan. Yan, naka-high. Tapos pag pinindot mo to, yan tataas yung tubig dito, no. Yan yung magpapalamig sa hangin. Yan, pag naka-off yan, yung normal na hangin lang, parang electric fan. Tapos yung swing, yan, ito yun, no. Yan, pwedeng steady lang. Gumagalaw siya from left to right. Steady na lang natin. Yan. So, balik na tayo. Yan, sasagutin lang po natin yung mga comment ng ating subscriber, no. Ito, hi, pwedeng pahingi ng setting po ng 6 color printer sa Pigment po. Yan. Yan, unfortunately, wala na akong printer na 6 color, no. So, ma'am, ang gawin ninyo lang, mag-trial and error kayo, no, dun sa printer settings. Wala na kasi yung ko dito. Ito sample lang, L805. Yan. Printing preferences. Ngayon, more option, custom. Focusin nyo, ma'am, pag-aralan nyo na lang to, yung pag-adjust, Adobe, RGB, ganyan yung karaniwan kong settings. Tapos, dito sa Cyan, pag kuyi, ang ginagawa ko, mga 5 to 10, no, ganyan. Tapos pag may sa magenta, kasi ang magenta ng kuyi, nagbago. So, yung bagong formulation, medyo bawas kayo ng, kasi kung 20 yung luma, gawin yung 15, o gawin yung 10. Yan. Tapos yung yellow, gawin yung 10 din. Then, sa brightness, kasi ang Pigment kasi medyo, hindi siya ganun katingkad. Kaya, medyo bawas tayo pa negative. So, try nyo yung mga negative 5 to 10. So, trial and error lang kayo, ma'am. So, kayo na makaka-discover kung ano yung preference ninyo. Kasi hindi tayo pare-parehas ng yung preference kung ano yung maganda. Ang maganda yan kung matututo kayong mag-calibrate ng kulay ng monitor nyo tsaka yung output ng printer. So ibang yun, ibang tutorial yun, ibang category yun. So dito, pwede bang gumamit ng Pigment sa G1010? So ma'am, ganito po sa G1010, ang configuration niya o rig configuration niya, yung black, original ink niya Pigment, then yung color niya naka-dye. So kung gagamit ka ng Pigment na ginagamit pang Epson, wag niyo na pong subukan, baka masira yung printer ninyo. So bali ang gawin niyo na lang, kung namamahalan kayo sa genuine ink ng Canon, bili kayo ng replacement ink for Canon. Yan, try nyo sa Inkrite. Pero kung ako sa inyo, mas maganda kung orig ink yung kahit yung black, kasi matagal naman siyang maubos. Kung namamahalan kayo, doon na lang kayo sa colored mag-adjust. Gumamit kayo ng replacement ink. Pero wag yung pang Epson, yung compatible para sa Canon. Yan. Tapos dito naman po tayo sa ikatlong katanungan. Sir, ano po ang kadalasang mga project na piniprint using G1010? So kung G1010 po, wala naman kasing printer na magagawa niya na lahat, kaya niya na lahat yung project nyo. May mga printer na mapapadali yung trabaho ninyo sa ganitong project. So sa G1010, ang kaya niyang gawin yung makakapal na papel. So kung marami kayong printing job,
na kung bond paper lang yan o bond paper tsaka iba pang mga iba sa maninipis lang, sa Epson kayo, lalo na yung mga madamihang trabaho, kasi iba ang printer head ng Epson. Para sa akin mas matibay yung printer head ng Epson. Whereas dito sa Canon G1010 gumamit na lang kayo ng makakapal. I-specialize nyo na lang yung inyong printer para doon, para humaba rin yung buhay at huwag masyadong mabugbog kung mga documents lang. Pero pwede kayong mag-documents sa G1010, kaya naman niyang gawin yung ginagawa ng Epson, maliban nga lang na hindi mo siya pwedeng lagyan ng pigment ink na replacement na tulad sa Epson. Diyan. Tsaka mas madaling palitan ng printer head ng Canon, no? Kasi yung cartridge niya, yun na mismo yung printer head. Hindi mo na kailangan ng technician. Tsaka advantage lang nito, halimbawa colored lang yung sira, yung colored lang yung papalitan ninyo. Kung yung black lang yung sira, yun lang. Kasi yung kanyang cartridge, yun na yung printer head. Yan. So kung mga project nyo dyan, calling card, invitation, hang tags, pwede rin naman sticker sa mga ano, yung tawag dito, yung mga pinamimigay pag birthday, yan, mga souvenir, yan. Kung rep magnet naman kasi baka madali siyang pag pinost doon, pero pwede rin naman, no, pagka nilagay sa ano, madaling kukupas kasi yung color niya dye, pero yung black niya pigment. So pwede rin naman kung ano yung ginagawa ng Epson, no? Wag lang yung mga direct sunlight na ano, na project. Yan. Mga pang motor hindi siguro. Pero kung black lang siguro pwede kasi pigment siya. Kung black lang yung kulay na ipiprint ninyo. Yan, sana nasagot ko. Ayun nga, advantage kasi ng Canon G series tulad ng G1010, kaya niyang mag-print kasi ang print ng makapal na papel. Yung nakalagay sa ano niya, specification niya, kung di ako nagkakamali, 275 GSM, pero na-try ko yung 300 GSM. So ngayon halos nabawi ko na kasi mas mura yung Canon G1010 kumpara mo sa mga printer ng Epson na kayang mag-print ng makapal na papel. Kasi yung G1010 nasa 5,000 plus lang, whereas yung L8050 is 15,000 plus, konti na lang 16,000, bali parang tatlong G1010 na yung pwede mong bilhin. Yan. Mas madaling mababawi yung ano nyo. Kung sa bahay lang kayo, yan, kumbaga side hustle nyo lang, may trabaho naman talaga kayo. Maganda rin meron kang printer na ano, yan, hindi lang isa yung printer mo. Ayan, sana nasagot natin. Ito medyo yan, boss, paano kapag nagpiprint parang malabo yung first half na lumalabas, tapos na nag-cause ng ibang color siya, tapos yung another kalahati okay naman. Na experience ko dati to yung unang print pangit, no? Hindi ko naayos to kahit ilang head clean ginawa ko dito hanggang sa nasira na lang yung head. Tingin ko pabigay na yung head pag ganyan yung nararanasan nyo. Yan. Ayan, para sa photo paper talaga, para sa akin the best talaga yung ano, yung RC Satin. Any brand, no? Hindi naman porket RC Satin kuyi na. Meron din RC Satin na Yasen, Fujifilm, ewan ko pa ibang brand meron yan. I-try nyo na lang lahat ng ano, ng photo paper. Wala namang mawawala kung itatry ninyo. Wag lang kayong mag-order muna ng madami. Try muna kayo ng mga isang pack. Yan, kung okay sa inyo, tsaka kayo mag-stock. Yan, sir, good AM. Sana mapansin. Ayos lang kaya dito yung satin photo paper. Dito sa video ko na to, yung 300 GSM, no, yung L805. Goods na goods po yung RC Satin photo paper dyan. I-try nyo rin yung Woven, RC Glossy. Ewan ko kung may RC Matte RC Glossy, RC Satin, RC Woven. Ewan ko lang kung may RC Matte Yan.
Dito naman sa baba, pwede po ba yung sa Epson L121 or L120? Dito po yung pag-bypass sa L382 driver. Yan po kasi yung ginamit ko dito paano mag-print ng borderless photo sa MS Word. Naka-bypass po yung L3210 ko dyan. So kung L121, L120 hindi kaya. Yan, di ko lang alam sa iba, baka merong kayong alam na hindi namin alam, share nyo lang kung paano makapag-print ng borderless na cut size. Kasi ang technique na lang diyan, sa A4 mo ipiprint, kung 3R, doon ka na lang magsa-size, ikakat mo na lang para maging borderless. Siguro hanggang 5R, no? Magagawa mo yan. Pero may masasayang na photo paper kasi hindi niya ma-maximize yung buong size ng A4. Ngayon, kung A4 na buo na borderless, baka hindi nyo magawa. Yun lang. Sana nasagot natin yung mga katanungan ninyo. Wag po kayong magsasawa sa ating channel. Kung may katanungan kayo, PM lang kayo, PM kayo dun sa aming page o kaya mag-iwan kayo ng message dito, any videos dito sa aming YouTube channel. Yan, maraming salamat.